We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kotse buminangga sa truck kan Naga City SWMO. Insidente sa pool sa CCTV. Fur babies nagposiklaban sa fashion show sa Naga City. Asin, dambuhalang tuna nadakop sa Camarines Norte. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatudin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Kotse aksidenteng buminangga sa truck kan Naga City SWMO. Driver kan kotse pigtutubudan na nakainom. Mantang sa Katanduanes, sarong bangkay kan lalaki, ang nadukayan asin pigtutubudan na naaksidente. Ang detalye, tutukan sa report ni Jessica Calino. Mantang nakahanggilid na ang padalagan kan dump truck, nabanggaan pagiraray inikan kasabata na kotse, basado sa CCTV footage na ini. Nangyari ang insidente pasado alas 10 nin Banggikan Hunyo 25 sa porsyon kan Barangay Kararayan, Naga City. Animbueltong truck nakarehistro sa Naga City Solid Waste Management Office asin may kargang mga basura kan mangyari ang insidente. Actually, ang resulta ng investigation kung sino yung nagkamali. So, most probably yung driver ng Vios dahil nakainom. Unless may iba pang factor na magsasabi na may mali din yung government truck natin. Salbado man ang sakay kan truck, mantang lugadan ang driver asin duwa pang sakay kan kotse. Sa presente, pigtikitan pa sananin reckless driving ang driver kan kotse. Sa Virac, Catanduanes man, mayo na nin buhay kan madukayan ang sarong 43 anyos na lalaki. Sa may barangay Paho, Baguio, pasado alas 6 nin aga kan Hunyo 26, ang bangkay kan lalaki. Nakua kataid kan sarong motorsiklo, harani sa may konkretong poste. Pigtutubudan na naaksidente ang lalaki, makalihis na mag-inom sa saindang residensya kan Hunyo 25 nin Banggi, antes magdesisyong magpasiring sa pigbabantayan kaining farm. May tama sa angog ang lalaki, pasaman ang sulot kaining helmet. Patuloy pa rin ang investigasyon natin dito. Hindi pa natin makukonclude na talagang walang foul play. Pero sa initial na findings itong ating mga investigador, parang gano'n na din na aksidente itong bumangga roon kasi unang-una nakainom siya at madulas ang kalsada at umuulan ng mga gabi ng June 25. Liwat man na pigpapagiramduman kan pulisaan publiko na perming maglikay sa pagbaybay kan mga tinampo. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Babae sa Nabwa, Camarines Sur, maswerteng nakasalbar, makali subuot makuryente kan tamaan nin kikilat an sa indang harong kasuudma. Darang boltahe kan kikilat asin an piligrong dara kaini sa tao, aramunta sa pagtutok ni Chris Novello. Pagbukas ko sir doon sa ref namin, doon na po sir, akala ko talaga sa akin tumama yung kidlat. Almost 20 seconds po akong nakuryente sir na nanginginig po talaga, parang hinuhugot ako ng kuryente. Arog kaini iniladawan ni Desa kan Barangay Tupasugod, Nabwa, Camarines Sur an sa iyang na-eksperyensyahan, makalis makuryente kan tamaan ning kikilatan sa indang harong hapon kasuudma. Susog pa kay Desa mauran kan mga oras na nangyari ang insidente. An sa iyang ama na nakaigda sa salakan sa indang harong, nahiling subuot ang insidente. Nang nahiling ko sir, so paglag sir kan kalayo sir, siguro sir, iyo to so kidlat. Sabay sir, so putok na sir. Maray na sa nasubot na may gamit siyang sapin mantang nakahigda sa sala kundi makukuryente man kuta na siya. Ang resulta haros gabos na outlet kan sa indang harong ang naraot. Haros wasak man ang router kan sa indang wifi, magi ng ilaw kan sa indang balkon.
Minamati mangunyo ni Desa ang pagkulog kan sa iyang likod asin duminog usubot an sa iyang kuko, makalihis makuryente. Pagtubod man kaini tuminama sa tower na ini kan two-way radio ang kikilat, hasta sa tuminulay sa indang harong ang kikilat. Susog sa pag-asa ang nangyaring pagtama kan kikilat sa harong ni Desa, posibleng klase ng kikilat na kung apodo na cloud to ground. Pinaliwanag man kaini andarang peligro kan kikilat, urog na kung magtama ini sa tawo. Delikado siya and usually nagdadara siya ng dakol na voltahe. Sa more or less assume mga 300 million volts. Katakod kaini pagirumduman kan mga otoridad na kung may pagkikilat, maray na isaraan mga bintana, pintuan asin tanggalon ang mga nakasaksak na appliances para makalikay sa siring na insidente. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Dead on the spot ang sarong 54 anyos na padre de pamilya sa Libmanan, Camarines Sur, makalis ining makuryente sa barangay Awayan, Kasuudma. Sa pag-imbestigar kan Libmanan Police, haling si Pokot ang biktima kaibaan sa iyang agom, asin pasiring sa lugar para puta ng magbakal nin mais na paninda. Alagad aksidenteng natungtungan kan biktima ang nakalaylay na wire asin dagos ining na kuryente. Maswerte man na dai nakadamay ang Mrs. Kaini. Sa ngunyan may pag-urulay naman subuot ang manihamiento kan Kasureko 1 asin pamilya kan biktima. Pero matao man ng ayuda ini yung Kasureko dahil doon sa insidenteng iti. Kaya kami nangangapudan sa gabos na publiko kung sakaling sa may mga pagkakataon na araw kaning may nahihiling sindang laylay na wire o putol na wire, tulos sinda mag-apod sa sa paday may daaramang nabil kang Kasureko, tulos sinda mag-apod sa barangay. Sa Metro Manila, nanotaran ang 20 pesos na pagmahal sa presyo kan kada trainin sugok. Digdi sa Bicol Region sigun sa Department of Agriculture, mantinido man giraray ang presyo. Alagad, ang pirang mga paratienda asin para bakal, iba ang sentimiento. Ang detalye sa pagtutok live ni Jessica Calino. Jessica? Kate, sa ditan sukol, alagad mahal ang presyo. Ang mga hali man sa ibang lugar, nagmahal. Yan subot ang narisangon yan kan pirang mga parabakal asin paratsenda nin sugok sa Naga City People's Mall. Sugukan manok ang pigagamit ni Mary Rose sa pigtitinda niyang kwek-kwek sa may barangay Balatas. Alagad sa nakalihis na mga panahon, may nari sa siya sa nababakal niyang sugok. Nagsasalitang dadako lang ang price. Sana nagbaba pa ang presyo. Kayan sa iyang binakal, so pinakabarato na sa namo na, 15 pidaso kan a 6.25 pesos na sugok. 6 pesos hasta 9.50 ang presyo kan sugok sa Naga City People's Mall. Ang kada tray na may 30 pidaso, naghihiro sa presyong 180 hasta 285 pesos. Nagmahal da inini nasa 10 pesos kumparar ka na kaaging semana, sigun kinanay Emily, na ang ipigtitindang sugok, hali pang Batangas. Siguro sa mga transportasyon. Kaya nagtataas ang sugok. Siyempre maluya siya, tahalang ka mismo ang kuyan. Tapos sa iba, medyo habo. Dahil makaya para-paras ang presyo kaya. Kaya ang street vendor na si Bobby, mas tigpipili daan na direkta na sa farm sa Camarines Sur magbakal din sugok. Lalo na tana sa anom, hasta 7 tray ang kaipuhan niya sa urual daw na pagtinda nin bulastog. 160 pesos na ang bakal niya per tray. Libre pa ang delivery. Pero kapag bumili ka sa market, mas mataas na yan kasi tumutubo na sila eh. Kasi yung sa market, galing din naman yan sa farm. Basado sa price monitoring kan DA Bicol, naghihiro sa 650 to 7 pesos ang presyo kan medium-sized na sugok sa mga mayor na merkado sa anom na probinsya kan rehiyon. Ang mga sugok man na pigkukua sa luwas kan rehiyon, iyon posibleng mahal ang presyo, huli naman sa gasto sa transportasyon. Kung makakaigwayan ng epekto, mga siguro mga July, August. Kasi pag nagtag-uran na, medyo nababawasan na yung egg production and nagpo-force molting ang mga growers para mapalitan yung mga feathers ng mga manok and ma-refresh ulit yung nila, egg producing capacity. Kaya sa mga panahon man na iyan, sigun kigwarin, pwedeng lauman ang paghiro sa presyo kan mga napoprodusir na sugok sa Bicol Region.
Sigon sa DA Bicol, Kate, kadakol manin egg producers tigi sa Bicol region, alagad igunin mga paratsenda talaga, asin mga cooperatives na mas tigpipili na magbakal o magkuanin supply sa ibang lugar. Ani ba kay igwa naman nin suki, asin igwangan ikita nin mga nakaulay na paratsenda na ang sabi ninda, pag-abot da sa sizes kan sugok, mas dakula ang nakukuan ninda duman sa Batangas. Alagad ang problema nga ni kaini, itong gasto sa logistics, kaya may kamahalan man ini kumparar sa mga nakukuha sa nadigdi sa Bicol region. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Scrambled egg o sunny side up egg? Sunny side up po. Paano po? Iyo po ang favorite ko po. Sunny side up egg. Estrellado. Maganda sa pabahaw. Scrambled. Mas masiram pag ginaralo. Parehas man lang masiram yan sa breakfast. Ang sunny side up and scrambled egg. Parehas masiram. Masustansya. Scrambled egg o sunny side up egg? Scrambled egg. Ano yan? Ayun ang gusto ko. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Madalas napigaagihan bagyo ang Camarines Sur asin iba pang probinsya sa Bicol Region. Katakod kaini, typhoon resilient man ang ititindog na mga harong sa irarum kan pambansang pabahay program kan gobyerno sa banwaan ng Pili, Camarines Sur. Uy ang report ni Chris Novello. Sa lote na ini sa Barangay Old San Roque, Pili, Camarines Sur, ititindog ang nasa 1,200 na unit kan 5-story condominium type building sa irarum kan programang Pambansang Pabahay Program. Kasuod ma kan ginibo na ang groundbreaking para sa papapatindog anabot kayang mga harong. Ang kada edipisyo typhoon resilient naman, huli tayo pirmi man pigaagihan din maraot na panahon ang rehiyon. It is so safe. Why? Because for the technology and the quality can be guaranteed from my own team. I'm not outsourcing anyone. So meaning every piece of brick, every piece of material is under my care. No subcon. So meaning we do it on our own. We control everything on our own. So meaning the risk of quality can be minimized. Susog kay Mayor Tomas Bongalonta, nasa 900 na aplikante para sa housing project. Ang LGU subuot ang nag-aako kan aplikasyon na sinpig susumiter sa pag-ibig. Gabos na mga pag-ibig members, beneficiaryo kani. Kaya nga ni, pigka-kampanya mi, si gabos na mga pag-ibig members, magdigdi sa munisipyo, tayo matawan mi katong application form. Sa datos kan Disud Bicol, nagpapadagos ang konstruksyon kan siri na programa sa Legazpi City. Mantang mapuon naman ang konstruksyon sa Naga City asin Pili sa Camarines Sur. Kumpiyansa man ang ahensya na matatapos ang konstruksyon asin maistara na ang mga harong antes matapos ang presenteng administrasyon. Yes, we are confident po na depende lang po kung ano yung tawag dito, how fast mag-respond po ang ating mga LGUs and even ang ating mga developers and other stakeholders. Kay banan si Javel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pili nat saro sa mga top-performing agri-commodities sa Bicol Region basado sa record kan DA Bicol. Analbay Research and Development Center sa Tabaco City, hurot pang mapadakol ang mga puun kan pili sa rehiyon. Kung taano, aramuntayan sa istorya ni Jessica Kalinog. Kung nagpasyar ka sa Bicol, ini ang haros pirming hagad na pasalubong kan pamilya, barkada o katrabaho. Dinulse na pilinat. Igwa ka iyan mababakal na nakapatos, nakagarapon, asin igwamang nakalaag sa coco jam o pigaapod na santan. Sa datos kan Department of Agriculture Bicol, ang pilinat, iyo ang saro sa mga top-performing agri-commodity sa rehiyon, buot sa bihon, sagana kaini sa Kabikolan. Pili is a regional commodity, so hindi siya kasali sa priority commodity ng national. Pero ano po, we are trying hard, we are submitting proposals sa mga funding agencies, hindi lang sa Department of Agriculture, pati sa research, na madagdagan yung budget natin sa pili. Padagos man ang pagtaunin production asin marketing support kan ahensya sa mga pili producers sa rehiyon. Sa bilog na nasyon,
Top 1 pili producing region man ang Kabikolan, 84% ka national production ang hali digdi. Sa Barangay Buang, Tabaco City, Albay, igwanin na sa 3 ektaryang pili Zion Grove o plantasyonin pili ang Albay Research and Development Center kan DA Bicol. Noong mga unang panahon daw, yung sabi ng mga matatanda noon na yung pili, actually hindi naman tinatanim. Dala daw yun ng mga callow birds. Kaya kung mapapansin mo, lahat ng pili noon sporadic, hindi siya talaga properly laid out. Alagad taano daw, tapadagos pang pigpapadakol ang mga pili tree sa rehiyon. Para magkaroon tayo ng, para talaga tayo ang tawagin na yung may pinakamaraming pili. Kasi sa ngayon, meron na din nagtatanim sa ibang lugar. Dapat tayo talaga ang mangunguna, hindi sila. Kasi dito naman yan sa atin nagmula sa Bicol Region. Mayo man subuot nin sayang sa pili. Pag hinarvest ini, pwedeng lantahon asin kakanon an pili pulp. Pigigibo man ining pili pulp oil. Pag naalang naan bagting, pwede nang tiladon asin gibuhong maniba-ibang produkto an pili nut. An pangaturugan kan ahensya, opisyal na mabisto an rehiyon na pili capital kan nasyon. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Tricycle driver sa San Fernando, Camarines Sur biniliban makalihis na mag-turnover sa Motorist Assistance Center kan PNP nin Maleta na may laog na 300,000 pesos. Maleta na ibalik na sa may sadiri. Bistunta siya sa istorya ni Chris Novelo. Biniliban asin inomaw kang netizens ang tricycle driver na si Mario de los Santos kan San Fernando, Camarines Sur. Si Mario kaya nag-turnover nin maleta na may laog na 300,000 pesos sa Motorist Assistance Center kan San Fernando Police. Istorya ni Mario sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia na mamasada siya kan Hunyo 19 kan mako ang maleta sa gilid kan tinampo. Dai subot siya natin tara na ipuli asin ang kinon ang maleta sa kamautan na magin panalmingan asin magayon na ehemplo sa iyang mga aki. Turnover ko sir si kanta abo man ko kang araw na bako ko man sa dere na kan makokonsensya man ko kang kung angkin kung bako sa ko. Kaya naisip ko diretso ko surrender sa pulis. An maleta pagsasadiri subuot kan sarong simba na nagpuli sa Masbate gikan Metro Manila. Mayo subot nin ideya si Mario na may laog nin dakulang kantidad ning kwarta an maleta. Sa kasana kaya ini binuksan kan ping turnover na kan kapulisan sa may sadiri kan Hunyo 25. Nanaog ba man subuot sa karahayang buot ni Mario. Mga tubong Masbate sinda, nagbakasyon sinda duman sa Masbate. Sabi niya sa kuya, mayroon pa palang mga good Samaritan na may malasakit sa ibang tao. Yun man si niya, naggrabe ang pasasalamat niya. Ini-expect niya sa harog katong amount, dahil na ito makakabalik sa iya. Dahil man naghahagad din kapalit si Mario Alagad, tinauan man sumut inining reward ko mapasasalamat kan may sadiri kan maleta. Kaibanan si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Ma'am, scrambled or sunny side up? Scrambled. Kasi may lasa. Scramble. Bakit scramble? Maganda yung pag-halo-halo. Ma'am, scrambled or sunny side up? Scrambled. Bakit scrambled? Mas gusto ko pang iniikot-ikot. Sunny side up po. Bakit? Ay masarap po kasi yung dilaw sa gitna. Sunny side up po. Bakit? Well, prefer ko yung raw yung yolk. Scrambled po. Ano? Kasi po hindi siya malangsa pag sunny side up kasi parang ang langsa nung yellow part. Ma'am, sunny side up or scrambled? Sunny side up po. Bakit? Mas masarap po si yellow ng sunny side up. Sunny side up. Ano sunny side up? Kasi mas masarap yung hindi masyadong luto yung kulay yellow. Scrambled po. Ano scrambled? Mas tansya ang sangkap. Ma'am, scrambled or sunny side up? Scrambled po. Ano? Madalion lang po siyang iba. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Haros masuhay ang trailer attachment kan sarong truck, makalis ining mawaranin kontrol sa kalabaan kan tinampo sa Ragay, Camarines Sur.
Nangyari ang insidente sa National Highways na sakop kan barangay agrupasyon. Sa pag-imbestigar kan kapulisan, nawaran subuot nin preno ang driver kan truck, kan likayan ang mababanggaan kaining harong sa gilid kan tinampo. Pinihit subuot kan driver pawala ang lunadan, hasta sa mabudalan kaini ang railings kan tinampo. Maswerte man na nakasalbar ang driver asin pahinante kan truck na nagsapo nin minor injuries. Mag-iingat po sa pagmamaneho, sa mabilis at huwag magmamanehong nakainom at kung inaantok, magsainga muna po. Mga kapuso, mayo nang nagdadanay na raot nin panahon sa laog kan Philippine Area of Responsibility. Nag-dissipate o natunaw na kaya ang low pressure area na nakapalaog sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Alagad, posible man giraray ang mga pag-uuran sa pirang parte kan nasyon. Dagos-dagos pa man giraray ang pag-iral kan easterly sa pirang lugar. Sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin uran ang Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, asing Catanduanes. Posible man ang makukusog na uran sa pirang lugar kaya maging andam sa huma nin baha o landslide. Posible man na maka-eksperyensya nin pag-uran ang iba pang probinsya sa nasyon huli sa localized thunderstorms. Enot na naging matanog ang community pantry kan panahon nin pandemya kung saan pwedeng magkuan nin libreng pagkakan ang mga tao. Alaga dawa tapos na ang pandemya, nagkondusir pa ang Penro Camarines Norte nin community pantry. Alagad imbes na pagkakan, manlain-lain na seedlings ang pwedeng aprobitsaran kan publiko. Pigbugtak ini sa hampang mismo kan opisina kan Penro kung saan pwede digding magkua maski ang mga nagaaging motorista. Sa ibong kaini, nagpagirumduman ang Penro sa publiko na atamanon. Ninmarhay ang mga seedlings na sa indang itinanom. Pigsyarto man kan opisina na hasta sa igwa sindang seedlings, bukas sindang magtao sa mga maut magtanom nin kahoy sa indang lugar. Pantry for Tree para po mahikayat to encourage our kababayans to plant trees. Ano po? Dahil unang-una ay maganda naman po talaga yung dinudulot ng pagtatanim ng punong kahoy. Apat na local companies, nasa 287 job opportunities. Yan ang inaprobitsaran kan nasa 45 na mga aplikante sa ginibong job fair and legal aid desk activity kan Metro Peso Naga as in SK Federation kan syudad ni Naga. 5 ang hired on the spot. Parte ang aktibidad kan selebrasyon kan Pride Month. Pagtauman ini nin oportunidad sa LGBTQIA+ community na makahanap nin trabaho sa partikular na mga kumpanya. Alagad ang aktibidad nagbukas man nin oportunidad maging sa iba pang naghahanap nin trabaho na bakong miyembro kan nasambitan ng komunidad. Siring na sana ni Kylie na naggraduar pa sana sa kursong BS Psychology sa Hulyo. Nagkondusir ang grupo kan mga diver na commissioned kan Department of Tourism Office of Product and Marketing Development kan Central Office nin assessment as in exploration sa mga potential diving spots sa Catanduanes. Haloy naman sumuot ining request kan Regional Office para magkaigwanin technical assistance na mahiling ang mga diving spots sa nasambitan ng isla. Kabala sa mga lugar na enot na pig-assess kan grupo, ang mga banwaan kan Virac, San Andres, asin Bato. Malinaw man ang tubig sa nasambitan ng mga lugar asin mayong mga basura sa dagat. Sa ngunya nakatalaan man na pag-urulayan pa ang mga sunod na magiging lakdang para dagos ng maging bagong diving spot ang Catanduanes sa maabot na panahon. Labi 165 kilong tuna ang napadpad sa gilid kan baybayon kan Barangay 6, Mercedes, Camarines Norte. Enot ining nagdaranin takot sa mga aking nagkakarigo sa dagat. Alagad kan marisang sarong tuna ang nasambitan ng sira
tulos man ining dinarakop kan mga parasira sa lugar. Pigtarabangan ini kan 6 katao na madara sa Mercedes Fishport, asin ipinabakal sa kantidad na 16,000 pesos. Para sa mga parasira, patunay sa naini na mayaman pagiraray ang kadagatan sa nasambitan ng banwaan. Nasa 70 fur babies nagposik laban sa saindang maka-Filipino outfits sa ginibong fashion show kan Naga Dog Community. Ang obheto kan aktibidad na ini aramunta sa istorya ni Jessica Calinog. All the way from Ligao City, nagbiyahe pasiring Naga City Sindakarin, kaibanan ang tulo sa 13 nindang fur babies sa harong. Ang 2-year-old Aspi na si Rain, iyon sa iyang kaabay-abay, wearing a modern Filipiniana with matching pearlish pa. Machi-machi sindani for Mommy Karen. Ang pamangkin man ni Karen, matching igorot costume sa 1-year-old nindang Shih Tzu Maltese na si Chimi. Para po maano ang connection between the pet and the fur parent. Gusto po naming ma-showcase ang mga pets me, especially tong Aspin, since theme ninda is about Filipinos, kalayaan. Sinda Karen and their fur babies nagpartisipar sa aktibidad kan Naga Dog Community na sa indang pig-apod na Posik Laban, celebrating Philippine independence with style. Sarong fashion show, all for the dogs. 70 fur babies of different breeds ang nagparehistro digdi. Puon sa saradit na ido, hasta sa Kadarakula, siring kan St. Bernard breed, present sa activity. Lambang saro sa mga ini, pigrekisa man kan veterinarian, pigihiling kon kumpleto ang vet records o igwanin bakuna sa man iba-ibang helang antes na tugutan makapartisipar. Kaya kami nag-gibo kayo ni activity na ni, number 1 is para magdakula ang community ng mga dog lovers dito sa Naga. So, kaya nagkaigo kami kaning Naga Dog Community and gusto mi every so often nag-i-event para mas magdakula ang community. Nagkaigwa manin libreng buffet para sa mga fur baby while waiting for their turn na makarampa. Post-celebration kan Independence Day ang naisip na gamito na tema sa aktibidad. Tanganing maipahiling ang creativity kan fur parents sa pagbado kan sa indang fur babies. Siring man na maibalangibog na miski anong breed kan ido, basta yaon sa nasyon, asong Pinoy man giraray sindang makokonsiderar. Asin gabos na pets, deserve na makaresibinin pagpadangat. Pag makulog, asin proteksyon, siring kan pigtataota sa lambang miyembro kan sa tuyang pamilya. Ini si Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Napasakamot kan Pilipinas ang kapangganahan kontra Thailand sa WBC Asian Continental Super Featherweight Division na ginibo sa Katayngan, Masbate. Dinaog kan Masbaten yung si Geo Santissima via technical knockout ang Thailand boxer na si Arnon Yupang. Nangganaman ang tugang kaini na si Alex Santissima kontra kay Justin Darap para sa WBF Australian Super Bantamweight Division kung saan na knockout kaini ang kalaban sa round 3. Huli sa trayumpo ni Geo Santissima, plano kan gobernador kan probinsya na tabangan ini para sa masunod na laban sa International World Boxing Championship na nakatala ang gibuhon sa Las Vegas, USA. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.